Inalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo o hindi? Nako, ay ito, aamin na siya. Medyo mabagal umamin Ba't napaamin din ho? At nilaglag na itong si VP Sara Duterte. Ito po ang matinding revelasyon niya at pag-amin upang ilaglag si VP Sara Duterte dito ho sa kanyang inutos na kalukuhan dito kay attorney upang itago ang resibo na peke. May inalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo o hindi? Opo, yes. So, she knew about the letter. Nandiyan na nako, iyari. Maliwanag po mga kaibigan ang paglaglag nito kaya sa kanyang amo na si VP Sara Duterte dahil may kinalaman at utos ni VP Sara Duterte na laman ng sulat ay inutusan ng kuwa na itago ho ang mga resibo, huwag ibigay ho dito sa nag-iimbestiga sa Kongreso dahil maliwanag ho na mga resibo ay peke. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito ang matindi. Mga kaibigan, hindi na ho nakatiis. Tuluyan ang nilaglag. Ito nga si VP Sara Duterte. Nitong kanyang tauhan na kasabwat dito ho sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Diretsahan ho. Walang kagatol-gatol. Inamin nitong kasabwat ni VP Sara Duterte ang kalukuhan na ginagawa ni VP Sara Duterte na naaayon ho tungkol dito sa pagkuha, pangupit ng pera ng taong bayan na limpak-limpak. Nako mga kaibigan, unaan ko po kayo. Hindi ho ito fake news. Kaya kapag may pagkakataon po kayo, samahan niyo po akong panoorin, pakinggan, at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, nako, ay shout out po sa lahat. Wala na pong kawala si VP Sara Duterte dahil bukod ho sa napakatitibay na ebidensya na resibo na peke, may kasama pang Mergris Piatos. Nako, ay pati Piatos ay nadamay. Bukod ho diyan sa mga peking dokumento. Ay ito rin pong mga buhay na testigo na kanyang mga tauhan na bumaliktad upang aminin, ituro, at isiwalat na mga kalukuhan na ginagawa nitong si Sara Duterte kung paano utusan sila na gumawa ho ng hindi maganda at nang sa ganun ay pagtakpan ang pangupit, panguha ng pera ni Sara Duterte. Heto mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Pakinggan, panoorin po natin mga mahal kong taga-subaybay. Eto, nako. Noong August 13, 2024, nag-issue ang House Committee ng Appropriations ng subpoena, Luces Tecum, sa COA kaugnay ng COA Audit Report tungkol sa pondo ng OBP at DepEd. Matapos ang ilang budget hearing kung saan tinalakay ang paggastos ng OBP at ng DepEd Secretary ng pondong ito na umaabot ng 125 million pesos sa loob lamang ng labing isang araw. Totoo po ba ito? Aminin na. Your Honor, I'm sorry, I did not catch the question. Respectfully, may you please... Mga kaibigan, sa kalagitnaan ho ng pagtatanong na ito, sa una ho ay ayaw umamin, panoorin niyo po at pakinggan sa bandang gitna ng interview na ito na naganap na hearing ho diyan sa Kongreso ay diretsahan na ho. Diretsahan, tuluyan ng nilaglag itong si VP Sara Duterte na inutusan mo sila na gumawa ng kalukuhan
itong kanyang mga tauhan upang pagtakpan, itago ang mga resibo. Mga kaibigan, heto, mas mabuti ho ay galing sa kanya. Ito ang kanyang pag-amin at pagbaliktad ho. Panoorin po natin at pakinggan. Repeat. I'm sorry. Attorney Lopez, nag-issue po kayo ng sulat sa COA ng August 21, 2024. Tama po ba, mali? Yes, Your Honor. Ano po ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA? I understand during the time, Your Honor, there was a subpoena issued to the Commission on Audit for the release of certain documents pertaining to the ongoing audit of some transactions of the Office of the Vice President. So ang dahilan kung bakit po kayo sumulat sa COA ay upang pigilan ang COA mag-release ng kanilang audit report and other related documents. Nako, ay pinipigilan, inutusan ni BP Sara Duterte ho na sumulat ito sa COA upang itago ang resibo, huwag ibigay ho sa mga nag-iimbestiga. Bakit ho itatago? Dahil fake ho. Fake ang mga dokumento, gawa-gawa lamang. Kaya ito ho ang napagutusan. Itong babae na ito na si attorney, na undersecretary ho ni BP Sara Duterte, na ngayon ho ay sasabihin niya ang katotohanan. Ito po. Sa utilization ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. In your words, you said here, you are of the position that the subject subpoena should not be complied with. Is this correct? Your Honor, Is this correct? It's a yes or no, Attorney Lopez. Go. Is this correct? Were these the words you affixed on your letter? Tungayan po natin ang kanyang pag-amin. Your Honor, It's a yes or no, Attorney Lopez. Oo lang po at hindi. Nandito po yung copy ng sulat. Kung gusto niyo po, bigyan ko po kayo ng copy ng sulat ninyo. may I please At have saka that? nandito po yung signature ninyo. Mga kaibigan, dito po sa puntong ito ay ayaw niyo pang umamin at itong susunod po na ipaparinig ko po sa inyo at ipapanood ay nandito ang kanyang pagbaliktad na nilaglag niya na itong kanyang amo na si BP Sara Duterte dahil inamin niya na ho na inutusan siya ni BP Sara Duterte na itago ang resibo ng COA. Sumulat siya sa COA, binigyan ng instruction ng COA na itago ang resibo ho at huwag ibigay dito ho sa nag-iimbestiga na Kongreso. Dahil piki ho ang resibo kaya pinatatago, pinipigilan. Mga kaibigan, ito ho. Kopya sa sulat. Your Honor, respectfully, may I request a copy of the said letter? So I can... Comsec, can you please give this to the person who has lost her memory? Ayan, lost memory. Nawawala ito sa sarili. Ayaanin din pala ito. Can you just confirm this letter? Yes, Your Honor. Okay. Indicated Anyway, in the second Comsec, can I have my copy back? Tinignan yung sulat. Confirm the letter. Thank you. Tinignan mo yung sulat. Tinignan yung sulat kung kanya talaga. Ito ang kanyang pag-amin. Go ahead. Nagdad. Did you issue this letter, Attorney Lopez? Did you act on your own volition? Yes or no? No, Your Honor. Hindi. Hindi kayo nag-iisa. So, sinong kasama ninyo nung ito po ay inyong ipinarating sa Commission on Audit na hindi dapat sila sumunod sa subpoena duces tecum ng Kongreso? Your Honor, this was a matter I consulted with Mr. Lemuel Ortuanyo. Nako, ito ho, aamin na siya. Medyo mabagal umamin Ba't napaamin din ho? At nilaglag na itong si BP Sara Duterte. Ito po ang matinding revelasyon niya at pag-amin upang ilaglag
si VP Sara Duterte dito ho sa kanyang inutos na kalukuhan dito kay attorney upang itago ang resibo na peke at gumawa ho siya ng kasulatan na inuutos ni VP Sara Duterte na sulatan ng kuwa, mga kaibigan, upang itago ang resibo. Yung dalawa lang. Yes, Your Honor, for the matter of the requesting COA. So, ang sinasabi mo, walang alam si Vice President tungkol dito? Your Honor, it was a letter that Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. May kinalaman ba ang Vice Presidente sa sulat na ito? Oo o hindi? Opo, yes. So, she knew about the letter. Nandiyan na nako, iyari. Maliwanag po mga kaibigan ang paglaglag nito kaya sa kanyang amo na si VP Sara Duterte dahil may kinalaman at utos ni VP Sara Duterte na ang laman ng sulat ay inutusan ng kuwa na itago ho ang mga resibo, huwag ibigay ho dito sa nag-iimbestiga sa Kongreso dahil maliwanag ho na mga resibo ay peke, mga kaibigan. Nako ho, ay matindi ho ito. Kaya't nasabi po natin na bumaliktad itong kanyang pinadala na tao na siya, attorney. At nilaglag siya dahil sa pag-amin na ang pinadalang sulat ay siya ang sumulat na ito ay utos ho ni VP Sara Duterte. Nako po, ay diyan pa lang ho, mga kaibigan, ay alam na this. Kaya't napakarami ho ang nagbibigay ng kanilang public opinion na dapat do ito ay tuluyan na kasuhan, i-impeach at makulong para panagutan itong palalim na investigasyon tungkol dito sa pagkuha ng pera ng taong bayan na sinisiwalat ho at nagpapatotoo na ang kanyang mga tauhan ho ay nilalaglag na ho siya. Nagsasabi na ho ng anumang katotohanan. But anyway, abangan po natin ito at marami pang kabang-abang, mga kaibigan, and reaction. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Pakisupport po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. Please subscribe at siyempre ito po ang aking main YouTube channel. Please subscribe din po. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.